Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay September 4, 2024, Miyerkules ng ika-22 linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, chapter 3, verses 1 to 9. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap tulad ng ginagawa ko sa mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay ayon sa laman, mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Binigyan ko kayo ng gatas, hindi matigas na pagkain, sapagkat ito'y hindi pa ninyo kaya. At hindi pa ninyo kaya hanggang ngayon sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Meron pa kayong inggitan at alitan at ya'y nagpapakilalang makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinabi ng isa, ako'y kay Pablo at ng iba, ako'y kay Apolos, hindi pa tanda iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? Sapagkat sino si Apolos at sino si Pablo? Kami mga lingkod lamang ng Diyos na kinasangkapan niya upang akayin kayo sa panananig kay Kristo. Ginagawa ng bawat isa ang gawaing tinanggap niya sa Panginoon. Ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Hindi ang nagtatanim ni ang nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos na siyang nagpapatubo at nagpapalago. Ang nagtatanim at ang nagdidilig ay kapwa manggagawa lamang at bawat isa ay tatanggap ng gantimpala ayon sa kanyang pagpapagal. Kami parehong manggagawa ng Diyos at kayo ang bukirin. Kayo rin ang gusali ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat at muli ang aming pong dalangin sa aking pong bawat pagmimisa dito po sa Nuestra Señora de Soledad, ang kaligtasan, ang panalangin para sa kaligtasan lahat po ng naapektuhan ng bagyong Enteng, lalong-lalo na sa mga lugar po na talagang binaha at mga binabaha. Nakakalungkot lang po na makita ang paulit-ulit na sitwasyon, paulit-ulit na kawalan ng solusyon sa mga nangyayari po sa ating kapaligiran, sa ating kalikasan. Nakakailang bagyo na rin tayo, no? Simula nang maranasan natin ang undoy, ang mga matitinding bagong mga bagyo na dati-rati naman ay talaga normal naman po, no? Ang pagkakaroon ng bagyo. Pero dahil nga sa ating kapabayaan, patuloy natin na hindi pinapansin ang epekto nito sa atin, sa buhay ng tao, sa buhay ng pangkabuhayan ng tao, ay sadyang hindi talaga tayo natututo. No? Paulit-ulit lang at yung mga diskarte at mga solusyon ay laging tapal-tapal lang. Sabi na natin lagi na ang pagbaha ay isa sa mga nakikita nito ay yung patuloy na pagpuputol ng mga puno, pagkakwari, pagsisira sa mga kabundukan, ay hindi pa rin naman tumitigil ang mga ganitong gawain, at ang gobyerno natin patuloy pa rin na either nagbubulag-bulagan o mas priority na kumita, kaya kahit hindi dapat bigyan ng pahintulot o permit, nakakapagpatuloy pa rin. Kaya ito, mas iba yung pondo ang kailangan para ma-rehabilitate, mabigyan ulit ng kabuhayan ang mga tao, tapos ganun na naman. Kaya nga ngayon, maganda po itong paalala ni San Pablo sa kanyang sulat na talagang sa abot na makakaya ay ibinababa niya ang paraan ng pagpapaliwanag, paghahatid ng mabuting balita sa mga taga-Korinto ayon sa kanilang abot na makakaya. Hindi yung isang kasi akala natin matalino tayo o may mataas tayong narating na edukasyon,
mauunawaan na natin ito. Pero lalong mas nagiging mahirap sa isang tao na kapag ang tingin niya sa kanyang sarili, alam niya na ang kanyang gagawin, no? Matalino na siya, lalong hindi na nonood, no, yung salita ng Diyos. At hindi niya na maunawaan sa simpleng bagay ang mga mensahe ng Panginoon sa atin. At doon, umiiral yung mga inggitan, umiiral yung mga away-away, mga alitan. Ngayon, sabi nga, meron kayong mga inggitan at alitan, lahat naman ay gusto lang maglingkod. Kung naiintindihan sana yung paraan ng paglilingkod na ayon sa itinuturo ni Jesus, magiging mas maayos ang buhay. Kaya lang, dahil sa mga inggitan at alitan, nagpapaligsahan sa paggawa ng proyekto. Kapag yung proyekto ng isa napalitan, babaguhin, back to zero, sisirain, no? At gusto ay siya ang maging bida, siya ang maalala, yung mga legacy na tinatawag. No? Pero ano nga ba nangyayari sa paligid natin? Dito nga lang, no, sa ating bansa, talagang grabe din, no? Hindi mo na, kahit ako, no, personal na napapansin ko sa paligid, talagang walang naidudulot yung mga pag-aalitan, pag-aaway at pag-iinggitan ng iba-ibang mga partido, ng iba-ibang mga sangay ng gobyerno. Wala tayong nararating. Lagi tayong pababa. Na dapat sana matagal na tayong pwedeng kilalaning isa sa mga umunlad o umuunlad na bansa, pero dahil sa mga talamak na awayan at inggitan na nauwi sa kanya-kanyang pagko-corruption, wala talagang mararating. Baka lumubog pa tayo ng lumubog. Ayaw natin maranasan yan. Sana hindi tayo umabot sa puntong iyon. Kaya patuloy natin na pagnilayan, namnamin natin yung mga mensahe ng mabuting balita, ng mga salita na mapupulot natin sa Biblia, na tanging ito rin naman ang nais ng Diyos sa atin. Matuto tayo sa kanyang mga aral, matuto tayo sa kanyang halimbawa. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo po lahat.